Senado bilang impeachment court. So nagbigay na rin ng schedule mula doon sa caucus na kanilang isinagawa. July 6 ang umpisa ng impeachment trial. Binigyan na ang Vice President ng 10 araw para sumagot. Meron ng summons para Writ sa of kanya summons, until yes. June 1 yung pinasasagot siya and then pagka sumagot na siya, may 5 days ang Yung House prosecution team. para sumagot. Yan. So hingi tayo ng update anong gagawin ng Kamara. Yes, nasa linya na po natin live na live via Zoom ang isa po sa mga House Trial spokesperson po na naitalaga para dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adio. Magandang umaga po, Congressman, and welcome po muli sa Super Radio DCWB. Magandang araw, Ma'am Nympha, Ma'am Isa. Magandang araw po sa inyong mga taga-subaybay ng inyong programa. Una sa lahat po, Congressman Adyong, kumusta po kayo? Kumusta po ang House Prosecution Team sa inyo pong paghahanda para po sa impeachment trial? Well, mabuti naman. Salamat sa pangungumusta. Mabuti naman po kami. Naghahanda naman po ang House Prosecution Team para doon sa magiging response nila doon sa komentaryo o magiging comments ng defense ni Vice President Sara Duterte sa mga articles of impeachment. Opo. Naibigay na po yung ilan sa mga importanteng petsa like yung June 15, simula po ng pre-trial, then July 6 yung pong trial proper para sa impeachment trial nga po laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo ho ba sa House Prosecution Team, Congressman Adyong, do you expect po na magiging mabilis o magiging matagal ito pong impeachment trial? Kasi let's take note din po, Congressman Adyong, dahil ang Kamara po magiging abala din sila sa budget deliberations para po sa panukalang 2027 national budget. Magkakasabay? Nakikita niyo bang ganoon ang sitwasyon? Sa atin naman, ang ninanais naman ng House Prosecution Panel ay mailahad po nila yung lahat ng ebidensya at yung mga possible na magiging witnesses na naaayon doon sa mga articles of impeachment na nakalakad dyan sa complaint na yan. Ang inaasahan po natin, siyempre ayaw din naman natin madaliin kasi unang-una, ang taong bayan din ay gustong malaman kung ano yung mga ebidensya na mailalahad ng ating House Prosecution Panel. At the same time, hindi naman din natin gusto na magkaroon ng delay. Kasi unang-una, magiging violation na rin yun ng karapatan ng ng respondent yung subject siya for an undue delay of the judgment of the court. So ang sa atin lang is yung tama na oras at pagkakataon na mabigyan panahon ang huwes, ang mga senator judges na ma-appreciate nila physically yung ma-evaluate nila yung mga ebidensya, marinig nila yung mga testimonies ng mga witnesses, at the same time maging klaro sa ating taong bayan na itong impeachment na ito ay ito yung binibigyan natin ng buhay ang ating konstitusyon, sa lalong-lalo na doon sa accountability mechanism nito, na hindi porket tayo ay nailahad sa mga mataas na posisyon ay hindi nangangahulugan na hindi na tayong pwedeng abutin ng maski mataas ang ating posisyon, hindi nangangahulugan na hindi na tayo maaabot ng accountability mechanism ng ating konstitusyon. Opo. Congressman Adyong, kanina po nakausap namin si Senator Panfilo Lacson and he confirmed po, kinumpir pa po niya na magkakaroon or merong pagkilos, kumbaga para po palitan muli yung liderato ng Senado. Kayo po ba sa House Prosecution Team, may nakikita ho ba kayong magiging issue dito kung sakasakali po na magbabago na naman yung Senate President sa Senado? Ang binabanggit po na pangalan kasi si Senator Sherwin Gatchalian. Kami po ang House Prosecution Panel Team po ay handa po sila sa pagpresenta nila ng kanilang mga ebidensya. Ito po ay internal na dynamics ng Senado at meron pong tayo dinatawag na institutional respect o courtesy sa ating co-equal branch. Ang amin po ay kung ano man yung magiging kabuuan ng Senado regarding yung positions or leadership ay hindi po para sa amin ito magiging 100%, hindi po ito substantially na kinukonsidera namin dahil ang sa amin po, ang pinanindigan po namin yung magiging ebidensya na po pwede na
ipresenta. Opo. So we leave it to the Senate kasi ito po internal sa kanila. Kung ano man po yung magiging desisyon nila ay sa atin naman po ay nirerespeto natin. Tulad po nung nangyari na meron changes po sa leadership, we maintain our respect to our co-equal branch. We maintain to uphold and promote institutional courtesy and respect sa Senado. Basta ang sa inyo po, Congressman Adjong, magpalit man ng liderato ng Senado, sa inyo, ang inihintay ninyo, yung talagang maidaraos yung impeachment trial. Tama po yun. Ang pinaghahandaan po natin ay yung petsa na diniklara initially ng impeachment court. No? Kung magkakaroon man ng changes sa liderato sa Senado, wala po rong changes sa ebidensyang maipapresenta ng House Prosecution Panel. Opo, kasi kanina may nabanggit si Senator Lacson na dahil nga po sa mga nakalipas na pangyayari sa Senado, like yung putukan sa kapulungan, then yung pag-alis or pagtakas ni Senator Bato de la Rosa sa gusali po ng Senado, may mga panawagan na palitan na yung liderato doon. And sabi nga ni Senator Lacson kanina, tila lamang na yung House of Representatives pagdating sa image. Kumbaga, mas maganda yung imahe ngayon ng Kamara kumpara sa Senado. Well, nakakalungkot nga. No? Nakakalungkot nga po na yung Senado na alam po natin the last bastion of democracy ay sa recent events ay naging scene of shootout. No? So, nakakalungkot talaga yon. Gusto natin sana na hindi humantong sa ganoong pamamaraan kung saan ang ating agencies ng security agencies ay magkaroon ng misunderstanding that would lead to unexpected or unimaginable events. So ito po ay hindi lang kasi makikita ho natin yung reaction ng buong taong bayan. No? Ibig sabihin, yung attachment ng taong bayan sa Senado ay nandoon pa rin. Yung respeto ng taong bayan sa Senado nandoon pa rin. Kaya nung nakita nila ito ang nangyari, talagang bagsak yung kanilang na-demoralize din. Hindi lang yung Senado ang kanilang reputasyon, pero yung paniniwala ng taong bayan na ito yung last bastion of democracy. Apo. So, kaya po ganun yung naging reaksyon. Pasalamat po tayo dahil wala naman talaga akong nangyaring, wala akong nasaktan. Lalo na sa ating mga naka-assign na mga media na personalities sa Senado kasi sila po talaga yung access ng ating taong bayan na makuha yung informasyon. So at least pasalamat pa rin tayo dahil wala akong nasaktan sa ating mga media friends, media partners. Pero yun po yung aming ako nakikisama po ako sa panawagan ng taong bayan na dapat ang Senado after having experienced all of this, I think the Senate needs to do a lot of corrections. Sana po nila yon. I'm sure may naiisip na rin po nila yun. Buti nabanggit niyo po yan, Congressman Adyong. Papaano makakabawi yung Senado sa kanilang imahe na naapektuhan nga po nitong mga nakalipas na nangyari po sa kapulungan? Nakikita niyo bang isa sa po pwedeng maging rason ng kanilang o para mabawi nila yung kanilang image, ito pong usapin ng impeachment? Maliban lang po doon na Ma'am Isa kasi the issue of impeachment is legal and political. Alam naman. Pero at the very least po, Ma'am Isa, yung marespetuhin or magkaroon ng friendly coordination with the security agencies that are conducting the investigation. Dahil doon po sa lumabas ng mga investigasyon, yung mga footages ay mukhang yung Sergeant at Arms yung unang bumarel. So I think part of the correcting yung ganito as a way to re-win back the trust and the confidence of the people, magrespetuhin yung flow ng investigation. Kung sino po man dyan ang na magiging mga pangalan na ma-involve doon sa investigation ng ating security agencies na halimbawa ang NBI o kung may mga kaso man na may fa-file ng DOJ in relation to this event. Dapat po maging cooperative ang Senado at hindi po sila mag-re-release ng sana ng posisyon na kontra doon sa kung ano man yung nakita ng taong bayan at kontra doon
sa magiging result ng investigation na ito. Congressman Adjo, question lang ko. Doon po sa nangyari dahil nga nagkaputukan of course nakita natin na at inamin naman noong Sergeant at Arms ng Senado na siya yung unang nag-warning shot. Kaya lang ang dami ng putok para maging warning shot, di ba? 20 Oo. plus. At anyway, so kayo ho ba, meron ho ba kayong worry? Kasi pupunta kayo sa Senado sa impeachment trial. May worry ba kayo sa inyong seguridad Na may dahil doon sa ganon. nangyari? Oo. Well, wala naman dahil hindi naman tayo under protective custody at wala naman tayong warrant na So, wala naman tayong kinaka-worry, no? Opo. Ako, last question na lang din po, Congressman Adyong. Sa gitna po ng paghahanda ng House of Prosecution Panel para po sa impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte, meron ho bang bilin si House Speaker Faustino Boyede III or kahit po si House Majority Leader Sandro Marcos? Kaya ko po ito natanong kasi nung nakalipas na linggo, na-intriga po kasi yung sinasabing balasahan sa ilang mga committee membership and chairmanship. So iniuugnay po na utos daw ito ng liderato ng Kamara dahil hindi bumoto ng pabor yung mga kongresistang apektado yung kanilang membership and chairmanship. Kayo po, ano po yung masasabi dito, sir? Well, yung mga chairmanship kasi hindi yan, hindi ka dyan, kumbaga, you're not cast there on stone, kapika nga, no? It's not, yung chairmanship, yung chairman committee assignment is not cast on stone. Ibig sabihin, anytime po pwede ka naman talaga mapalitan. Una, based on the House rules, 2/3 ng mga miyembro ng committee na yon can actually decide to replace kung hindi nagumagana yung committee na yon. Number two, it's also an assignment given to per party allocation kasi may seat allocation po per party. So you have also to spread out the committee para magkaroon po kayo ng balance of representation. So ang per party po ay any time of the day ay po pwede po silang mag-determine kung sino po yung magiging chairman kung naka-assign po yung committee na yon sa partido na yon. So these are regular occurrences na nangyayari without necessarily connected with any of the voting by the plenary. It's either impeachment man yan or yung mga LEDAC priority or any position that you think are positions that have taken by the individual members. So these are regular kumbaga kung tatanungin mo ako, it's more of an administrative matter, and within political parties whose committee have already assigned to them. So walang kinalaman po si Majority Leader Sandro Marcos sa palitan ng membership and chairmanship. Ang Majority Leader po kasi ang focus niya sa ngayon, to tell you honestly, Ma'am Isa and Ma'am Minfa, ang focus po ng Majority Leader is to deliver the LEDAC priorities. In fact, dalawa po out of the 52 LEDAC priority bills, 20 na po yung na-deliver natin. Being the majority leader, yun po yung focus niya, how to deliver the LEDAC priorities. At dalawa po ngayon, part din po sa LEDAC priority. Dalawa po ang nakasalang for third and final reading. Ito po ang Kalinga Act, na ito po yung naging resulta ng deliberasyon na para mabigyang solusyon itong energy crisis na naapektuhan ang bawat serbisyo ng government, transportation, etc. Pati na rin yung anti-political dynasty. Yan. So, yun po yung focus ng majority leader natin ngayon. Ayan. And with that po, Congressman Adyong, maraming salamat sa inyo po laging panahon sa amin sa Super Radio DCWB. Lagi po kami mag-iingat. Maraming salamat, Ma'am Isa. Maraming salamat po, Ma'am Ninfa. Mabuhay po kayo. Hanggang sa muli pong kumustahan. Yeah. Thank you so much po. Hilingan, walang Pinoy.